Cuteness overload. Throwback photo of Jang Janine Gutierrez leaves fans asking, Lotlot's mini-me or her own glow up? Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Nawala ang mga fans sa isang kaibig-ibig na throwback na larawan ni Janine Gutierrez noong bata pa. Ang aktris na kilala ngayon sa kanyang walang hanggang kagandahan at kakisigan ay nagpatunay na siya ay walang kahirap-hirap na kaakit-akit mula pa noong unang araw. Ibinahagi ng isang miyembro ng pamilya ang snapshot ay nagtatampo kay Janine na kumikislap ng matamis at inosenteng ngiti na nagtanong sa lahat, kamukha ba niya ngayon o mas kamukha niya si Lotlot? Hindi napigilan ng mga netizens na ikumpara pagiging bata ni Janine sa kanyang ina na si Lotlot de Leon. Ang ilan ay nagkomento na siyang spitting image ni Lotlot sa kanyang mga kabataan, habang ang iba ay nangangatwiran na si Janine ay palaging may kakaibang glow. Narito ang sinasabi ng mga tagahanga, grabe, sobrang cute niya, pero aminin, Lotlot vibes talaga to. She's been a beauty since bata pa. Hindi nagbago, Janine all the way. Kamukha niya si Lotlot noong bata pa, pero mas classy at elegant na version na ngayon. Ano man ang mga paghahambing, isang bagay ang sigurado, si Janine Gutierrez ay palaging isang showstopper mula sa pagkabata hanggang ngayon. Ano sa tingin mo, Team Lotlot o Team Janine? Ipaalam sa amin ang mga komento. At sa kabilang balita naman, Gerald ayaw makisali sa issue ng pamilya ni Julia at Dennis. Pero ayaw makialam ni Gerald Anderson sa pinagdadaanang issue sa pagitan ng pamilya ni Julia Barito at Dennis Padilla. Ang pahayag na yan ay sinabi mismo ng aktor na maging guest nila Jano Gibbs at Stanley Chi sa The Men's Room ng One News PH. Tinanong kasi bigla ni Gerald si Jano kung tinawagan na ba siya ng ama ni Julia o before. Sagot ng boyfriend ni Julia, say niya pa, kaso syempre more than me kumbaga, hindi naman ako kasama sa kung ano man yung as family, diba? I think kay Tito Dennis, dapat ayoko naman mag-ano pero mas importante ko yung as a family. Sinabi rin ni Gerald na kahit may alitan ang dalawang panig ay wala siyang kinakampihan sa kanila. Ako naman outside na ako, but I support both sides kasi syempre pamilya yan. Again, hindi tayo pwedeng makisali dyan, giit niya pa. Ngunit umaasa raw si Gerald na balang araw ay magkaayos din daw ang pamilya ni Julia at si Dennis. Patuloy ng aktor, ako ay just hoping because ako naman galing din ako sa hindi naman sa broken family, pero lahat ng pamilya may problema. Syempre, nakikita ko naman, you just pray and hope na maayos yan behind the scenes. So yun yung pinagdadasal natin lagi. Pero dadating din tayo doon, aniya pa. Kung matatandaan taong 2019 pa, nang tinawagan ni Dennis si Gerald matapos pumutok ang kontrobersya na kinasasangutan ng huli kasama si Julia. Si Julia kasi ang tinutukoy na third party ng maraming netizens, kaya naghiwalay si Gerald at ang actress na si Bea Alonzo. Pero ilang bisis din nanindigan si Julia na wala siyang kinalaman sa breakup ng dating magkarelasyon dahil sa pambabash kay Julia. Tinawagan ni Dennis si Gerald upang alamin ang totoong nangyari bilang isang concerned father. Si Sir Dennis, tumawag siya sa akin of course. He called me. I answered the phone. We had a good conversation. Tumawag siya kasi isa siyang concerned father. Anak niya yun. Anak niya yun. Kwento noon ni Gerald sa isang panayam. Chika pa niya, syempre. Alam naman natin na grabe rin yung bashing sa side nila. No one deserves that. Gerald na hot seat, may nilinaw sa status nila ni letter B at letter P. Biglang naungkat ang past ni Gerald Anderson sa interview niya with Jano Gibbs at Stanley Chi. Naging guest kasi siya recently sa The Men's Room ng One News PH at yan inisa-isa ng host ang ilang kontrobersya na kinasasangkutan ng aktor. Matagal na ang ilang issue pero diretsahan pa rin itong inusisa sa aktor. Isa sa mga tinanong ay kung okay na raw ba sila ni B. Biglang tumawa ng malakas si Gerald at talatang nagulat sa tanong ng dalawa. Matagal bago nakasagot ang aktor, ngunit ayon sa kanya, hindi ko masagot ng 100%. Pero syempre sa side ko okay naman. Ang tagal na nun ayun lang. Walang binanggit na pangalan pero hula namin na ang tinutukoy dyan ay ang ex-girlfriend niya si Bea Alonzo. Kung matatandaan taong 2019 nang mabalitang naghiwalay na ang dalawa matapos niya i-ghost umano si Bea. Sumunod na nakakaintrigang tanong kay Gerald ay kung totoo ba yung kumakalat na chismis sa kanya at kay letter P. Sambit ni Gerald, ang tagal naman noon, chismis lang yun. Hindi rin sinabi kung sino to, pero may hinala kami na ang pinag-uusapan nila ay si Pia Wurtzbach na minsan ang naling sa kanya. Maaalala na may chika pa noon na nag-date umano ang dalawa matapos magsama sa pelikulang My Perfect You. Walang naging confirmation about yan, pero may mga nagsabi na isa ito sa mga dahilan kaya nag-break sina Gerald at Bea.
Sa ngayon, happily married na si Pia sa travel influencer na si Jeremy Jonesy. Well, at least nagmula na mismo sa bibig ni Gerald na walang katotohanan ang about sa kanila ni Pia. Dati sa chismis lang yun. After ng mga maiinit na tanong na yan, nitong naitanong ni Jano at Stanley kay Gerald kung na-unfriend siya ng ex-jowa sa Instagram. Ayon kay Gerald, never niya itong ginawa at ang kanyang dahilan, ina-unfollow ako pero never akong nag-unfollow. Syempre naman, bago naghiwalay we used to cherish those memories na masaya. Kaya yung mga perspective ko dyan, maliban dyan, hindi rin daw siya nagbubura ng mga pictures na ibinandera sa IG kasama ang ex-jowa. Kahit i-check nyo, aniya pa, magugunita ng 2021 ng kompormahin ni Gerald na very happy siya sa relasyon nila ng current girlfriend na si Julia Barreto. Nabanggit niya rin sa dating panayam na nakikita niya ang actress na someone na papakasalan niya in the future. Samantala, ilan pa sa mga babaeng celebrities na nalink noon kay Gerald ay sina Maha Salvador, Sara Geronimo at Kim Chu. At sa kabilang banda, Christian biktima ng pang-aabuso, Julia laban para sa mga binubugbog. Umaasa ang bida sa latest family drama ng ABS-CBN na Saving Grace na sana'y makatulong sila sa lahat ng pinagdaraanan at malalim na hugot sa buhay. Napanood namin ang pilot episode ng Saving Grace na pinagbibidahan ni Sharon Cuneta, Julia Montes, Sam Melby, Jenica Garcia, Christian Robles, Janice de Belen at baguhang child star na si Sia Grace. Mula sa mga nagatinang hit Prime Video drama na linlang, handog nga ng Dreamscape Entertainment ang Saving Grace na iikot sa sistema ng pagmamahal ng isang ina habang sinasalamin din ang realidad sa likod ng pang-aabuso sa kabataan at kababaihan. Dito masasaksihan ni Julia bilang Ana, isang guro na hahamakin ang lahat mabigyan lamang ng pangangalaga at pagmamahal ang isang bata na inabuso ng sarili niyang ina. Desperado na mabigyan siya ng tamang pag-aaruga, si Ana mismo ang dadakip sa kanyang estudyante na si Grace na gagamtan ni Zia na napakagaling ng umarte kahit baguhan pa lamang. It is close to home. I was praying this will help children, battered wives and physically or emotionally through whoever. Sana may mag-speak up at magkaroon ng strength lalo na kay nabugbog ka ng salita o pisikal. Hindi mo na alam minsan kung tama pa bang lumaban ng tama. Ang pahayag pa ni Julia sa Grand Medical na surgery last Friday. Dagdag pa niya, sana po mas marami ng resolve sa bawat isa. I am not saying sa abuse lang ito. Sana may mahil pa rin din sila din na maging hilang ibang tao. Sana mas maraming ma-inspire. Sana may masave kayo ang nag-save sa inyo. Relate much naman si Christian sa kwento ng Saving Grace dahil naranasan din niya na sa totoong buhay ang nangyari kay Grace. Gumaganap siya rito bilang abusive partner ni Jenica Asara. Napagdaanan ko kasi dati yung pinagdaanan ni Grace. Ako rin ay nakaranas ng physical abuse, emotional and verbal. Nung nag-o-offer sa aking project, isa lang sinabi ko sa sarili ko, it is about time to heal through Grace. Ipapanalo ako ni Grace. Sana yung mga batang katulad ko ang Grace maipanalo ang surgery na ito. At the end of the tunnel may liwanag. Pag-amin pa ni Christian. Para naman kay Jenica, matinding challenge para sa kanya ang gumanap sa isang battered partner at nanay ng inaabusong bata. It was mentally draining. Ang hirap kapag lagay mo sa sarili mo sa posisyon na kailangan mo. Lalaki mabuhay. Para tinabaho mo hindi maging ganun. Tinabaho mo yung lakas mo na kaya ko tumayo mag-isa.